epektibo at mabisang paraan para makontrol ang diabetes ninyo at para makaiwas sa diabetes. Tuturo natin mula pagkain hanggang exercise, pati gamot din sa diabetes. So, dapat talaga yung pagkain natin inaayos. Okay? Meron kayong mga bagay na hindi pa alam. Alam nyo ba na hindi lahat ng prutas at gulay ay pwede sa diabetes? Kala natin basta gulay pwede, basta prutas pwede, hindi po. Merong mga starchy vegetables na dapat iingatan ng may diabetes tulad ng patatas. Okay, gulay siya, nagpapataas ng blood sugar. Squash, kalabasa, healthy pero wag lang marami. Green peas, parang carbohydrates din yan. Tsaka mais. So, patatas, mais, squash, green peas. Ayan, lalo na yung mga buttered vegetables, yung gulay na maraming butter, hindi rin maganda sa diabetes. Pero yung ibang gulay, maganda, yung mga ampalaya, okra, at iba pa. Pagdating naman sa prutas, hindi lahat ng prutas okay din sa diabetes. Okay? Ang mga magaganda lang sa diabetes, konti lang. Mansanas, apple, mababa glycemic index. Basta below 50, maganda. Konti lang ang pwede. Apple, pears, suha, hanggang dun lang. Orange, medyo mataas na to. Grapes, mataas na. Strawberry, pwede rin. Wag lang lagyan ng maraming matatamis. So, konti lang ang pwede nyong kainin at hindi rin pwede sobra dami. So, nakita nyo, ito yung glycemic index. Basta gulay, mababa. Pero mga kanin, patatas, mga corn, ayun, ang taas din ng glycemic index. Ito pwede to, kiwi. Kiwi, magandang kiwi. Okay, pears, pwede rin ng peras. Ang pag-iingatan sa diabetes na prutas, syempre mangga. Mahilig kayo sa mangga, matamis masyado. Pakwan, grapes, yan mga matatamis, mga dried fruits, mga raisins, yan. Yung mga dried mango natin, marami ng sugar yun, matatamis na. So, yun ang mga babawasan natin. So, para sa diabetes, pag tumataas ang blood sugar, either yung kain mo, babawasan mo, or dadamihan mo yung galaw. More exercise, di ba? Pag mas gumagalaw ka, let's say, na-check mo, mataas blood sugar mo, more exercise, bababa ang blood sugar. Bawas kain, bawas timbang, sigarilyo din. Tigil sigarilyo, maganda sa diabetes. Alak din. Alak nakakataas din ng blood sugar kasi may calories din yan. Matamis din siya. Okay? So, tulad na sinabi ko, maganda ang low glycemic index. Ibig sabihin, kahit kainin nyo to, hindi gaano tataas blood sugar. Mani, wag lang yung prito, mansanas, mushroom, gulay. Okay, ito skim milk yan. Ang medyo iiwasan talaga, ang bawal talaga to, only rice, only bread, pandesal, patatas, rice cake ko, lahat ng gusto ng kababayan natin. Ano ba to? Bibingka, sapin-sapin, lahat ng niluluto natin, suman na matamis, di ba? So, ito yung mga fast foods, iiwasan, more yung gulay. Okay. Ano ang warning signs? Okay, maraming warning signs ang diabetes, pero ang ituturo ko yung medyo early warning signs. Yung bago pa lang yung diabetes, nag-uumpisa pa lang meron na. Hindi lahat to early warning signs. Early warning signs, gutom at pagod. Kasi kahit kumakain sila, may diabetes, hindi na-absorb yung blood sugar. Usually, labas na labas sa ihi. Nadi-dehydrate yung mga pasyenteng may diabetes na hindi control. So, gutom, dry mouth, laging uhaw, ihi ng ihi. Number 3, nagda-dry din yung skin, dehydrated. Pwede lumalabo yung mata, yung lens, medyo namamaga sa mata. Mga babae, madalas magka-UTI and infection kasi mataas blood sugar, mahina immune system. Yung mga sugat, matagal maghilom.
Yung paa namamanhid. Yung ihi nilalanggam. At ito, namamanhid ang kamay at paa. Yan ang mga early signs ng diabetes. Papacheck tayo sa endocrinologist. Weight loss, slow healing, hina ng ihi. Tama ito lahat. Ito ang mga later komplikasyon na. Yung matagal ng diabetes na delikado na. Tulad ng heart attack na, iba na yan. Stroke na, iba na. Kidney failure na, iba na. Fatty liver na, nabulag na, diabetic retinopathy. Ito na yung mga late complications. Okay? Sabi ko sa inyo, kahit anong mga gulay, magaganda lahat yan, makakatulong. Sintomas. Okay. Ang blood sugar natin, ang normal is 99 and below. Wala pang 100. Pag umabot na kayo ng 100 to 125, 100 to 125, ano na yan? Pre-diabetes na yan. Ibig sabihin, mild diabetes, papunta na sa diabetes. Pag lumampas ka na ng 126, may diabetes na. Ito yung fasting blood sugar. So, ito yung tinitignan natin talaga. Pagdating sa gamutan, okay, bago ko ituro yung gamutan, dapat ibang tips pa, di ba? Unang-una, sabi ko na yung mga kakanin. Pagdating sa inumin, okay, meron tayong mga 10 gawain na nagpapataas ng blood sugar na hindi natin alam. Dito muna tayo sa natural remedy, home remedy bago tayo sa gamot. So, number 1 out of 10 na maling gawain, yung pahilig sa matatamis talaga. Inumin, juice, soft drinks, iced tea, kahit mga fruit juice, tubig lang talaga pwede. Gusto mo buko, konti lang, tubig pa rin talaga maganda. Pakwan, masarap pero mataas sa mataas sa sugar. Pati artificial sweetener. Pwede naman pa konti-konti, pero lately yung pag-aaral sa yung mga diet soft drinks, artificial sweetener, hindi rin maganda. Kasi parang hinahanap ng utak at katawan mo yung matamis eh. So kahit hindi ka nga nakapasok yung calories, pero isip ng utak mo, meron ka kinaing matamis, hahanap-hanapin pa rin. So, maghahanap ka pa rin ng kapalit na matamis. Number 2 out of 10 na bawal gawin, syempre mga fast foods, high-fat foods, mga prito, french fries, fried chicken, syempre konting bawas. Number 3, huwag mag-skip ng breakfast. Yung iba, nagtitiis, hindi mag-aalmusal, napaparami lang yung kain sa ibang araw. Hindi, sa tanghali, sa gabi, dun lang kakain. So, hindi rin maganda. Dapat regular meals ka, pero pa konti-konti para hindi ka gugutumin. Number 4, pag nire-regla, nagme-menopause, usually nagloloko din ng blood sugar. Okay, so yung mga babae, dapat stable din yung hormonal changes nila. Okay, wag din magpapataba, baka magkaroon ng PCOS. Number 5, tulad na sinabi ko, dapat regular exercise. Dapat gumagalaw araw-araw, nagtatrabaho sa bahay, naglalakad 5,000, 7,000 steps or more para at least hindi yung pataba ng pataba. Okay, kasi pag kulang ka sa exercise, pareho nga kinain mo, nagkulang ka sa exercise, pwede tumaas yung blood sugar mo. Tsaka more exercise, mas maganda daloy ng dugo, mas maganda sa puso, sa utak, mas hindi ka ma-stroke. Number 6 na nagpapataas ng blood sugar, stress. Pag sobrang stress ang isang tao, tumataas yung cortisol. Pag tumaas yung cortisol, nagloloko din yung blood sugar. Mas tumataas. Okay? Kaya mas relax, mas kalmado, mas maganda rin. Number 7, iwas sa pagkakasakit. Diba? Dapat ingat tayo, matutulog ng sapat kasi oras na magkasakit, trangkaso, o pulmonya, o sipon, nagloloko din ang blood sugar. Number 8, bantayan yung mga ibang gamot na iniinom nyo. Baka meron kayong steroids, meron kayong mga supplement, o meron kayong iniinom na ibang bagay na pwede magpataas din ng blood sugar. Number 9, dapat sapat na tulog. Okay? Tulog. Kasi pag kulang ka sa tulog,
tataas ang stress level, tataas din ang blood sugar. And number 10, dapat okay ang ipin, dental health. May pag-aaral sila, mas sira ang ipin, mas maraming gum at pamamaga sa gums, mas tumataas yung blood sugar. Okay, so ito yung mga babantayan natin. Pagdating sa gamutan, basically, ang style talaga, huwag kayong maniwala sa mga fake news na sinasabi hindi maganda metformin. Metformin, super ganda. Maganda ang metformin. Marami lang talagang mga fake news ngayon, yung mga AI, mga computer, maraming pagloloko, sisiraan yung metformin, bebenta yung gamot nila. Pero metformin, yan talaga binibigay ko, yan binibigay ng doktor, ng endocrinologist. Maganda siya, first line siya. Siya yung unang binibigay sa may diabetes. Bakit? Tatlo effect niya. Dami niya yung uptake ng glucose sa muscle. So maganda yan, bababa blood sugar mo. Yung pag-absorb ng glucose sa bituka, nababawasan. So maganda. Bababa din blood sugar mo. Yung paggawa ng sugar ng liver, mababawasan. Bababa din blood sugar mo. Sa tatlong effect siya para bumaba yung blood sugar. Merong malaking pag-aaral na. Nasa metformin, 32% less complication, 42% less namamatay. Gusto humaba ng buhay, metformin. Less heart attack, 39%, 41% less stroke. Less bara-bara sa ugat, 29%. So, proven ang metformin. Sino lang ang hindi pinapainom? Meron ding side effect konti, pero karamihan ng tao pwede. Yung mga may sirang-sira na ang kidneys, bawal na. Pag kidney disease, medyo late stage, bawal na. Minsan sumasakit yung tiyan, makabag yung tiyan. So, sa umpisa pwede may diarrhea, nausea. So, dahan-dahan lang yung pag-inom or low dose lang. Okay, so kung may naramdaman, papakita nyo sa doktor nyo. Usually 500 milligrams once a day, twice a day, 3 times a day. Mga ganun lang eh. Sa Pilipino hanggang mga 500 milligrams 3 times a day pwede na. Pero sa mga sa mga foreigner, minsan mas mataas pa dosis nila. First line siya. Nakakabawas ng gana kumain, at nakakababa ng blood sugar. Although yung pagbaba niya ng blood sugar, hindi ganun kalakas. Medyo mild lang. Pag hindi nakuha dito sa metformin, dadagdagan ng doktor ng sulfonylurea. Usually ito ginagawa. Ito yung mga glipizide, gliclazide, mga diamicron. Yan ang mga binibigay na mga gamot. Minidiab, yan. Yan ang mga na-discover na gamot. Ayan, ang mga glipizide, gliclazide, glimepiride, yan ang mga binibigay. Iba-iba yung mga, ito puro generic lang sinasabi ko. Ito rin bibigay na endocrinologist nyo. Tulad na sinasabi ko, pag mataas blood sugar, binibigay ko sa inyo lahat ng home remedies na magagawa. Pag hindi makontrol, iinom tayo ng gamot. Pero at least, pag ginagawa nyo yung home remedies ko, mababawasan natin yung dosis ng gamot. Okay? Siyempre, bawal isabay sa alak ang gamot. Steroids din, nakakataas din ng blood sugar at iba pa. Finally, ito yung mga home remedies natin. Okay? So, bukod sa mga tinuturo ko sa inyo sa exercise, sa pagkain, maganda may support system, maganda masaya. Okay? Re-reward mo rin sarili mo, healthy mindset, dahan-dahan sa pagkain, stress and anxiety, sapat na tulog, i-check ang blood sugar, and regular check-up sa inyong doktor. Siyempre, yung endocrinologist nyo pa rin ang final say. Yung akin lang na-explain ko para mas makontrol nyo at maalis itong problema natin sa blood sugar. Salamat.